maraming kasi tayong sakit sa puso. Number one, yung mga baradong ugat sa puso, yung tawag namin ischemic heart disease o coronary artery disease. Yung second is hypertension. Hypertension, pag hindi na-control, nagkakaroon ng problem sa heart. We call it hypertensive heart disease. Tapos maraming nagiging pagmamaga ng puso, yung mga myocarditis. Meron din yung pinanganak dahil may problema na sa puso, mga congenital heart disease. Tapos yung mga nagkaroon ng rheumatic heart disease, pagkaroon ng tonsillitis, tapos pagdating na araw, naging uncontrolled yung tonsillitis. And later on, ang komplikasyon niya is rheumatic heart disease, nasisira yung mga valves ng puso. So, nadidetect natin lahat yun. And these are the cases we need to do the echo. So, ischemic heart disease, hypertensive heart disease, myocarditis, congenital heart disease, valvular heart disease. Parang siyang ultrasound ng heart. Pero kasi yung ultrasound steady lang siya eh. Yung 2D echo, parang ultrasound ng heart, pero moving heart. So nakikita namin yung flow ng heart, nakikita namin yung pag-function, pag-pump ng heart. So that makes it more unique kesa sa ultrasound. Kailangan mo ng 2D echo to determine ilan ang ejection fraction ng patient mo. So heart failure with preserved ejection fraction, ilan ang ejection fraction? So yun yung function ng heart, global systolic function ng heart. Tapos pag valvular heart disease, rheumatic heart disease, severe mitral stenosis, masasabi mo lang kung gaano ka-severe, depende sa 2D echo, kailangan ng valve area. Kapag mitral regurgitation, yung naglilik naman ng puso, malalaman mo kung severe, depende sa ilang yung regurgitant murmur sa 2D echo. So, hindi masasabi ang isang sakit kung gaano ka-severe without a 2D echo. Yung valvular heart disease, siguro alam mo lang ng barado, alam mo lang na yung mitral stenosis ka, which is barado, valvula ng puso, pero hindi mo alam kung gaano ka-severe. So, it will help us in our diagnosis, the severity of your heart condition. Tapos kung gaano sa heart failure, tapos kung hypertensive, meron ka na bang target organ damage involved in the heart. Kasi kung high blood ka lang, wala ka naman target organ damage involved in the heart, iba yung consequences. Unlike pag malaki na ang puso mo, dahil sa heart due to hypertension, pwede ka nang mag-stroke anytime, pwede ka mag-heart failure anytime, kahit high blood ka lang, and kahit controlled na yung hypertension mo. Pero kung meron ka ng heart problem, secondary to hypertension, ibang usapan na yun. So you have all the consequences like stroke and heart failure. Nung first time ko nga dito sa Baguio, may nagpa-echo, wala, parang gusto lang niyang makita kung may problema ba sa puso. Actually, wala siyang sakit. So, as he claims, wala lang. Parang curious lang siya. So, nag-echo kami. Isang dami-daming findings sa echo. Tapos pumunta siya sa heart center. Pagpatingin sa akin, na-bypass na siya. 3 ugat yung barado niya sa puso. So, kahit yung iba kasi, walang nararamdaman. Pero pag may nakita, kasi maraming patient na mataas yung threshold. So, akala nila, stress lang yan. So, pag nagtatrabaho, napagod na, sasabihin, stress lang yan. Not knowing, meron na pala silang problem sa heart. So, the echo will help us a lot. Maraming sakit sa puso is lifestyle. Like yung baradong ugat sa puso is lifestyle with the food that we eat. Yung hypertension, lifestyle din yun. Mayroon kang genes, pero kung healthy lifestyle ka naman, later on pa malalabas yung manifestation ng hypertension. Pero kung hindi ka nag-exercise, tapos you just eat all those unhealthy foods, then later on makaka-problem ka talaga sa heart. Dito sa Parkway Heart Station, meron kami ECG, the usual ECG, then we have 2D echo with Doppler studies, we have stress test, and then we have Doppler scan, carotid Doppler scan, yung mga ugat sa leeg, tapos yung venous at saka arterial duplex scan, mga ugat sa paa at saka sa kamay, nagagawa lahat yun dito. I will just advise to take care of your heart. Your heart is, as a cardiologist, gusto namin maganda talaga yung puso nyo. That is the heart. When we have a good heart, we have a good
quality of life, pati yung pag-work natin, hindi tayo hinihingal, so magandang aura natin, magandang pag-ano sa family, kapag maganda ang puso mo. So it's basically to improve the quality of life. So take care of your heart. We invite you to come and visit Parkway so you can see the services that the Parkway is offering, the latest technologies.